Good evening po sa bawat isa, sa kasama natin online. Good evening po sa lahat. Super thankful and grateful palagi po kay Lord sa makapag-share po ng kanyang salita. Tayo po ay manalangin. Father, we thank you. We bless you. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. Maraming salamat po, O God, sa gabing ito na kami po ay share, Lord, ng iyong salita, O God. Kami po ay makapakinig, Lord. Ikaw po ang magbigay, Panginoon, ng iyong wisdom, O God, sa inyong lingkod, Lord. Ang iyong salita lamang, Lord, ang mamutawi sa aking mga labi, Panginoon. Ikaw po ang magpala, Panginoon, sa inyong mga salita, O God. We love you. We praise you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Tingnan po natin ang ating verse. Matatagpuan po sa Genesis Chapter 50, verse 20 po. Basahin ko po sa... Ang inyong ginawa sa akin, subalit ipinahintulot iyon ng Diyos para sa kabutihan, at dahil do'y naligtas ang marami. Purihin po ang salita ng Panginoon. No, dito po sa ating binasa, sa Genesis po ay, ito po ay patungkol po kay Joseph, kagaya po ng ating preaching, no? Nung narinig ko po yung preaching ni Pastor, hindi ko noon po iniisip na si Joseph ay, si Joseph pala ay ang yabang pala. Yung ganun po, di ba? Hindi naman natin siya iniisip na ganun pala siya. Kaya yung mga kapatid niya parang nag-trigger tuloy na mainggit po sa kanya, gawan po siya ng masama. Pero God is so good po sa buhay po ni Joseph, no? Pag binasa niyo po yung binanggit nga po ni Pastora na chapter 37 hanggang 50, no, life po yun ni Joseph. Grabe po ang pinagdaanan po ni Joseph, no, sa pagbinasa po natin siya. At kung paano po yung buhay niya ay, yung mga nangyari po sa buhay niya. Hindi lamang agad-agad po siya na-promote bilang sa payroll yung naging leader, hindi po ganun siya. Ang tagal po ng mga pinagdaanan niya, no? Ang dami niya pong pinagdaanan. So, doon po sa binasa natin, makikita po kasi natin doon, no? Yung sa mga huling chapter na, yung mga kapatid po kasi niya ay parang, nag-aalala, nagigilty po sila sa ginawa kay Joseph. Pero napakabuti po ni Lord kasi si Joseph po ay, nakikita natin, nagpatawad po siya doon. Tingnan din po natin yung Genesis chapter 45. Basahin ko lang po verse 5 po. Sabi po sa Tagalog ay, ngunit huwag ninyong ikalungkot ang nangyari, huwag ninyong sisihin ang inyong sarili sa ginawa niyo sa akin. Ang Diyos ang nagpadala sa akin dito upang iligtas ang inyong mga buhay. No? Sa kabila po ng nangyari po kay Joseph, no, yun po ay ipinahintulot ng Diyos para sa maraming maligtas na buhay. No? Yung nangyari po doon ay nagkaroon po ng famine, no? Dahil sa pamamagitan po ng wisdom ni Joseph, no, napayuhan niya, nasabi niya yung, na-interpret niya po yung, kung ano po yung meaning nung dreams nung Pharaoh. So makikita po natin dito po sa mga nilagay kong points, sa buhay po ni Joseph, na makikita po natin God is sovereign, no. Siya po ay makapangyarihan, super powerful, no. Alam niya po lahat ang nangyayari. So, next naman po na nakita ko rin po is, makikita po natin sa buhay ni Joseph na God is with us. No? Lagi nating kasama si Lord. Lagi tayong sinasama ni Lord. Kahit po yung mismong Pharaoh, nakita niya na ang espiritu ni God ay na kay Joseph. No? Kaya siya naniwala kay Joseph. No? Napakahalaga po nun. And makikita rin po natin sa buhay ni Joseph na God is so good. No? God is so faithful, no? Sa buhay niya, sa lahat ng pinagdaanan niya, makikita po natin yon. Sa buhay po natin mananampalataya, no? Marami rin po tayong mga struggle sa buhay. No, meron din pong mga, kagaya po ng nangyari kay Joseph sa mga family, meron din pong ganyan. Pero praise the Lord dahil
no, binigay si Joseph na example para sa atin, na matuto po tayong magpatawad, no. Makikita po natin kung gaano kumikilos ang Diyos sa lahat ng sitwasyon ng ating mga buhay. No, remember po natin na God is powerful, no. I-remember po natin na God is with us. I-remember po natin na God is so good and He is so faithful to us. No, yun po yung aking mga points na matututunan po natin sa buhay ni Joseph. Sa ating panalangin po sa gabing ito, no, ma-remember po natin na God is so good po. Patuloy lamang po tayo mag-trust sa Panginoon, yung mga gumagawa po ng masama sa atin, no. Si Lord po ang bahala, no. Si Lord po ang bahala at ano man pa po yung mga plans nyo po na hindi pa po nangyayari, si Lord po ang magkakaloob po nun. No? Si Lord po ang magbibigay po nun, ano man po ang inyong mga panalangin sa Panginoon, sa gabing ito, sa ating pananalangin. No? Si Lord po ang magkakaloob. At patuloy lamang po tayong mag-trust sa Panginoon. Sa mga, lalo na po sa mga hindi pa po nagaganap na mga plans po natin, si Lord po ang magpapala. At tunay na God is so good and si Lord po ang nag-aayos ng lahat-lahat po sa buhay natin. No, ito man po ay negative or positive. Si Lord po ang nakakabatid ng lahat. Kaya patuloy po tayong magtiwala sa Panginoon. Patuloy po natin ma-remember na He is so good God, faithful God, and sovereign God. Amen po? Amen. Sama po natin sa ating pananalangin. Thank you, Father. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. Maraming salamat po, Lord, sa gabing ito, O God, sa buhay po ni Joseph, O Lord. Thank you po, Lord, sa encouragement, Panginoon, na sa lahat po, Lord, ng aming mga struggle sa buhay, mga pinagdadaanan, Lord. Ang mga plans pa po, Lord, na hindi pa po nagaganap, Panginoon, sa iyo lamang po kami nagtitiwala, O God. Sa iyo lamang kami nagtatrust, Panginoon, na ikaw po ang aming sovereign God, Almighty God, faithful and so good, so good God, O Lord. Maraming salamat po, Lord. Katagpoy mo po ang panalangin sa gabing ito, O God. Maraming salamat po. We love you, Lord. We praise you. In Jesus' name we pray. Amen and amen.